Hi! Kamusta po sa lahat po ng mga kaisan ko at ito, nandito na naman po tayo sa actual tutorial. Tuturo ko po sa inyo kung paano po yung pinaka full detalye po ng paggagawa po ng ating carbon fiber. Syempre, kaya tayo nandito ngayon, gawa po kasi ng medyo maraming naguguluhan kung paano gamitin po yung primer carbon ng Isonda. At para po mas matibay po ang gagawin, dito nagliha na po tayo dito ng 100. Pagkatapos, pag nalihan na natin, dapat po make sure lahat po talaga dapat nadaanan. Pagkatapos yan, para mas lalo po mas matibay at mas magaspang, yung 100, pagliliha pa rin po kayo, pero gawin nyo na po paikot. Mano-mano nyo na po yan nilihain kasi para matanggal na rin po yung mga himulmol. Ayun po importante kasi kung maiiwan ang himulmol ng mga plastic, magkakaroon po kayo dyan ng problema. Gawa po kasi nagbubukol po yun pag kayo naglatag po ng cloth. Kung halimbawa, ang cloth na gagamitin nyo dito ay F1. Siyempre, konting bukol lang po nun, papatong po yung F1, magkakaroon na po siya ng sira. Kasi pag ilihan nyo po nun, tatamaan din po talaga yung cloth na yun. Sa parte po dun sa may bukol na kahit mali. Dapat po sa paglalagay po na ito, dapat po malinis po talaga dapat po lahat. Make sure po talaga, dapat po magaspang po yung plastic. Ganun din po. Pero ito, dalawa po to, magkaiba po may-ari na ito. Ang may-ari po na ito dito sa gauge pack, sa speed panel, taga Pasay. Ito naman po isa, F1 po gagawin po natin dito, taga Santa Rosa, Laguna. Ngayon, nalihan na natin. Magpa-primer na po tayo. Papakita ko rin kung paano tayo mag-apply po ng primer po dito sa mga ganito at sa ganito. Let's go! At dun nga pala po sa lahat ng gumagawa po nito, sa nakikita ko po sa inyo, mas nagpo-focus po kayo sa gitna sa pagliliha. Kasi nakikita ko sa mga post, nag-aangatan po sila dito, dyan. Ibig sabihin, hindi po nila nagawa po ng tama po yung process po dito sa pagliliha. Kaya po pag nainitan, umaangat. Ito po yung kagandahan ng primer po natin. Kasi pang plastic primer lang po talaga ng carbon fiber po yung ating product. Sa lahat nga po lang mga umorder at nang nakapag-try na po, maraming po salamat. Magaganda po yung feedback ng sinasend nyo po sa akin. May mga nakapag-send na nagkamali daw sila ng latag na cloth. Tapos ngayon, yung tinanggal daw nila, sobrang hirap na hirap daw sila magtanggal. Doon pa lang po mga ka-Isonda ko na garantisado po talaga yung primer carbon po nito. Yan, dapat po sa gagawa po ng mga ganito, make sure po mas mag-focus po kayo sa gilid. Kasi dito sa gitna, madali na lang po siyang lihain. Hindi po katulad ng gilid, nai-chipwera na po ang paggagawa po dito at pagliliha. Kasi dyan po nag-uumpisa yung sira ng inyong gagawin. At maraming salamat din sa mga nagpapuri po sa ating video. Halos araw-araw po may nagchat po sa akin na maraming salamat. Nagpapasalamat sila, hindi daw tayo madamot sa ating mga ginagawa. Kaya nga nandito naman po talaga sa Isonda para lahat na tayo marunong po sa carbon fiber. Yun na lang ay magdedepende na lang po talaga sa experience, sa karanasan, kung gaano katagal ka na gumagawa ng carbon fiber at kung gaano ka nakakapulido gumawa. Hindi porket na matagal ka na, magaling ka na. Katulad ko, hindi naman po talaga tayo magaling. Marunong lang po tayo. Mahirap po magsalita po ng magmamayabang po tayo. Ito, ang akin lang na ibabahagi ko po yung aking mga kaalaman doon sa mga gusto po talaga matuto ng pagdating sa carbon fiber. Meron pa nga mga nagbi-business na po sila ng carbon fiber at nagtatanong pa rin po kay Isonda kung paano po yung mga strategy ng mga dapat pong gagawin. Tayo naman, nagbibigay pa rin tayo ng tips para sa kanila dahil kailangan naman po nila yung kaalaman nila. At din nga pala po sa lahat po ng mga nagkakamali. Hindi porket nagkamali na kayo, hindi na kayo magaling. Alam nyo ba, ang pagkakamali, dapat magpasalamat pa kayo dyan. Kasi doon sa pagkakamali na yon, mas malaki ang maitutulong niya
sa iyo. Katulad sa akin, mas gusto ko pa po yung nagkakamali ako kasi gawa po kasi doon sa pagkakamali na yun, nakakapaghanap pa po ako ng plano, ng idea kung paano ko po siya gawin ng tama. Kaya dapat, pag nagkamali kayo, isipin nyo na mas gagaling pa kayo. Kasi magagawa nyo po siya ng paraan. Yun lang po. At ito, nalihan na natin po siya lahat. Magpa-primer na po tayo. Let's go! At ito mga guys, kaya ako naglapot ng aking carbon fiber sa katulad po sa mga ganito. Kasi doon sa mga nakikita ko sa post, may carbon siya tapos dito lubog. Yung pagkalubog niya, hindi tugma doon sa pinaka-carbon at hindi naman kasi nakukuha yung pinaka-detalye na ito. Siguro sa molde kuwang-kuha to. Pero kung halimbawa skinning, mahirap po. Kaya po tayo naglapot po ng primer carbon dahil sa mga ganyan. Sa kadahilanan, pwede natin siyang gamitin na pangmasilya. At sa nagtanong, kung hinahaluan pa daw ng hardener, natural. Lahat po ng gagamitin nyo, hahaluan po yung hardener. Hindi pwedeng hindi kasi hindi po yan titigas pag hindi nyo po siya hinaluan ng hardener. Chemical nga pala po na ginagamit ko po dito. Hindi ko naman pwede po sa inyo sabihin ng bawat isa. Pero sinasabi ko po sa inyo, lumang chemical ang pinaghalo-halo ko dito. Saktong-sakto po yun sa timbang. Dahil po na pag nagkamali kayo sa pagtitimpla ng primer at susubukan nyo, huwag nyo lang subukan. Masasayang lang yung mga materyales. Pero kung alam nyo na kung paano gawin to, pwede naman po yan gamitin. Ngayon, tinatakpan ko muna po yan ng primer carbon. Ayan. Dapat po ganyan ang gagawin nyo. Kung mapapansin nyo sa aking mga video, napakapulido po ng gawa natin pagdating po sa ganyan. Tapos dito sa tornilyuhan, nilalagyan ko rin po yan kasi medyo papangit po yung kurba ng cloth pagdating po sa mga ganyan. Pinapantay ko na po agad yan, naka-ASOD ako. At ang dami ako talaga natutuwa sa ating video dahil ang dami natin na tuturuan, ang daming natututo sa paggagawa ng carbon fiber. At yung iba, naaasar na yata sa akin dahil bakit daw tinuturo ko daw yung mga ganito. Wala tayong pakailaman pagdating mo sa ganyan. At least tayo nakakatulong tayo sa iba. Yun naman po talaga ang mangyayari dito. Pag lahat na tayo marunong, pagalingan na lang po talaga sa pagandahan po ng quality ng gawa. Yun ang labanan na lang po dito. Kasi yung lahat ng mga ibang nagka-carbon fiber, halos ipamigay na. Yung mga veterans na gumagawa, halos na tatabunan na sila kasi mas priority kasi ng iba yung budget meal. Tayo hindi naman talaga totally tayong budget meal. Sakto lang naman tayo. Hindi naman din tayo ganun kamahal. Sakto lang yung kumikita lang din tayo kapapahan. Yung iba halos ipamigay na kaya pag dumating sa customer yung gawa, yung quality, nagre-reklamo kung bakit daw ganun. Siyempre, wag na kayo umasa mga budget meal dyan. Tanggapin nyo na kung ano ibigay sa inyo. Kasi yun naman ang kagustuhan nyo eh. Diba? Dalawang paraan kung paano tayo magpa-primer carbon dito. Dito gagamitan natin siya ng brush. Dito gagamitan natin ng paleta, yung gilid ibabrush na lang natin.
Ayan mga ka-isonda ko, napakanipis lang yung nilagay natin. Napakanipis. Inagod natin ng paleta pero nakapit na po talaga siya. Pero ang gagawin ko po dito, papatuyuin ko po na muna to yung nilagay natin. Kasi kung papatungan po natin po agad yan, yung pinatong natin dun sa loob, lulubog lang ang lulubog. Ngayon papatigasin natin para pag hagod natin mamaya sa pangalawa, pantay na po siya agad. Panoorin nyo mula umpisa hanggang katapusan to ha, para maintindihan nyo kung paano yung paggamit ng primer carbon na isonda. At nandito na po tayo, tuyo na po siya. Natuyo ko po talaga siya. Tapos ngayon yung mga sobra, pasahan lang natin siya ng liha. Yung dun lang sa alam yung pantay na siya na wala siyang butol. Tapos, magtitimpla ulit tayo ng primer na wala siyang resin. Bilangin nyo na lang kung ilang patak po yan. Imported hardener yung gamit natin, hindi tayo gumagamit ng local, yung ordinary. Kasi mas nakakatipid ako sa imported. Ilang patak lang okay na siya. Dapat po sa paghalo na ito, mix na mix po talaga. Hindi ko na po dito ipapass forward mga ka-isonda ko. Kahit mahaba po yung video, panoorin nyo na lang kung gusto nyo po talaga matuto na carbon fiber. Ito po yung process ko po para talagang mas matibay po yung ating gawa. Dahil sa karamihan po talaga na nakikita ko at nagpo-post din ng mga demand sa mga ginawa sa kanila ng carbon fiber, maangat po talaga yung mga float nila. Tapos yung sobra, kamayin nyo na lang kasi hindi naman natin kayang pahiran na yan ng paleta.
Siguro naman mga kaisonda ko dyan at hindi na po kayo magtatanong dahil kompleto na po ito. Yung mga nauna kong video, medyo nagkamali po kasi ako dun sa pag-upload, pag-record. Nadoble ko pala. Iba pala yung nasabi ko dun. Parang 2 beses ko lang yatang inulit lang yung sinabi ko dun sa una hanggang dun sa pangalawa. Kaya medyo may naguguluhan. Pasensya na po kayo mga kaisonda ko. Yan na po. Patutuyuin na natin po ulit siya. Pag alam nyo nang tuyo na siya, mga 10 to 15 minutes, tuyo na yan. At pwede na natin lihain yung mga katulad pong ganyan. Yung mga, ano, parang ano siya, buhangin na bumukol. Tatanggalin natin yan. At nandito na po tayo. Habang pinapatuyo po natin siya, ito primer na natin. Kaya nga po dalawa yung purpose na itong ating primer, kaya ako siya nilaputan. Dito naman, gagamit po tayo ng malagnaw. At ito, 1 kutsarang primer, tapos 1 kutsara din na resin. I-mix muna natin. Dapat mix na mix po talaga mga kaisonda ko. Hindi po talaga siya pwedeng hindi po talaga cream. Parang ice cream po siya. Talagang dapat po talaga mix nyo po siya ng maayos. Para pag nagpahid kayo, hindi kayo mamamblema. Kasi yung ibang part, yung ibang hindi nyo na mix, malapot po siya. Kaya pag pinahid nyo yun, magaspang yung pahid nyo nun. Hindi siya smooth. Yan. Tapos, ang mix ko nyan, 1, 2, 3, 4. Yan. Hindi ko lang po siya pinindot. Okay na yun. At yung mga nakaraang video na ang gamit natin ay rubber. Dito naman medyo hard ang gagamitin natin. Ang barbecue po ito, itong ano na to. Nakita ko lang to sa palengke kahapon. Tinaray ko lang. Yun, maganda naman ang ano. Solid yung pahid. Maganda mga kaisonda ko. Kayo rin, mag-try din kayo ng mga aayon din sa mga ginagawa nyo. Kung ano yung mapapaganda doon sa mga gagamitin yung materyales o mga katulad na itong brush na to. Huwag po kayo na sa sobra. Kaya hindi ko po muna siya nilagyan ng masking tape. Papakita ko sa inyo sa susunod natin na step. Kasi pangit din po kasi pag nilalagyan agad ng masking tape.
Meron po kasi akong strategy dyan kung paano po ako maglagay ng masking tape. Dahil dito sa video na to, ipinaano ko lang sa inyo yung pinaka tutorial para lang sa pagpa-primer ng tama. Kasi iba kasi naguguluhan pa rin sila eh. Ito, sigurado ko hindi na kayo maguguluhan dito. Final yung hagod niya, yung pantay. Yan na. Hintayin na lang din natin siya matuyo mga 10 to 15 minutes. Balikan natin. At dito guys, bali dito na patayo na natin siya sa araw ng 15 minutes. Yan, tuyo na siya. Medyo malapit lang, ganun naman po talaga. Tapos yan yung mga sobra na yun, hindi pantay. Sa daanan lang ng kamay at nadaanan ng brush, hindi naman po talaga siya pantay. Ang ginagawa natin dyan, lilihain po natin po yan. Tatanggalin natin yung mga parang umbok sa kanya katulad ng mga ganyan yan. Kasi pag hindi natin tinanggal yan guys, susunod lang yung cloth dyan. Kung ano yung itsura nun sa ilalim, susundan ng cloth, bubukol niya siya sa harapan. Kaya ito na, binibigay ko na sa inyo yung tamang process po sa paggamit po ng primer. Para makasigurado lang tayo sa ating ginagawa na matibay. At syempre maganda. Ang gamit pa rin natin liha, 100. Dito yung iba nabubuluhan eh. Kung lalagyan pa daw ng resin. Lalagyan pa rin po talaga natin ng resin yan. Parang abang dun sa pinaka-cloth na ipapatong natin. Pag alam nyo ang gagawin nyo ay F1, dapat po ganito, makinis. Pero kung halimbawa mga 3D, honeycomb, at kung ano pa na alam nyo medyo makapal yung cloth nya, kahit hindi na po masyadong pantay po kasi, hindi na pantay po yung ating ganito. Gawa naman po kasi ng makapal na po yun. Para magpantay po yung ganito, resin po ang gagamitin po natin. At dito, mga kaisond ako, yung iba nagsasabi kung lalagyan pa daw ng toner. Pwede nyo kayong hindi maglagay ng toner kung halimbawa mga 3D ang gagawin nyo, honeycomb. Ito, lalagay tayo dito ng toner sa resin. Gawa ko sa yung F1, minsan bumibitaw siya doon sa pinaka checkered niya, nagkakaroon siya ng butas tapos tumatagos. Paano kung halimbawa tumapat dito yung yung pinaglihaan niya na pumuti? Di kitang-kita po yun. Kaya para makasigurado lang po tayo, maglalagay po tayo ng toner. Dito kahit hindi na rin po tayo dito maglagay ng toner kasi naman to X pattern naman po to. Makapal po yung niyan, yung cloth niya. Ito po yung magpapantay sa mga pinagdaanan po natin ng primer or yung liha. Ito yung magpapakinis.
Kaya talagang kailangan nyo maglagay po ng resin. Kaya nga pala po mga ka-Ason daw ako maglalagay ng resin. Para po doon sa mga pinagdaanan po ng brush, may mga guhit at pinagdaanan natin ng liha. Kasi yung purpose po doon sa liha para matanggal lang po yung pinagdaanan ng brush. Siyempre may maiiwan pa rin po doon. Kaya maglalagay po tayo ng resin para pinakaabang. Pwede rin po kayong hindi maglagay ng resin pag halimbawa ang mga cloth nyo ay makakapal, yung hindi siya mabilis magkaroon ng butas katulad ng mga honeycomb, 3D, X pattern. Pero pag halimbawa pong F1, magsigurado na lang po kayo. Maglagay lang po kayo ng konti para sa gano'n kung halimbawa man yung part na medyo humiwalay po yung design po ng pinaka-checkered po ng F1 ay may kulay black na po doon sa ilalim. Hindi po siya masyadong halata pagdating po sa gano'n. Pero kung magagawa nyo naman ng perfect, mas maganda, wag na kayo maglagay ng toner. Pero ako, pag ako gumagawa, sinusureball ko na po ang lahat. Naglalagay pa rin po ako ng toner. At pag natatapos, ipo-full coat ko po yan. Dahil doon sa full coat na yon para paglatag ng F1, ay pantay po yung paghihigaan ng cloth. Kaya dapat po ganon. Kasi pag halimbawa pong umangat po yung lalatagan po ng cloth, gagayahin lang din ng F1 kung ano yung hinihigaan niya doon sa ilalim. Dapat po make sure, dapat po pantay. Ayun na nga po mga ka-Ason ko para hindi na kayo magtanong. At ginagawa ko na po yung pinakapagkasunod-sunod po ng aking ginagawa kung paano ako gumawa po ng mga carbon fiber ng mga project po natin. At syempre yung sa iba naguguluhan pa rin. At sa susunod na po yung part 2. Ang haba na po na ito. Sa totoo lang po talaga sa paglagay lang po ng primer, napakahaba na po ng proseso ko po. At yung iba baka sigurado naman rekta resin na toner lang po yan. Madali lang po yung paraan na yan. Pero ito medyo may mahabang proseso sa paggawa po ng primer. Kasi ako po mga ka-Ason ako, hindi ko naman sinisigurado po yung kita ang hinahanap ko po dito. Oo, nandoon na po tayo kita kasi kailangan din natin ng kumita para sa ating pamilya. Pero sa akin, syempre gusto ko rin kumita at gusto ko rin maibigay ko yung pinaka the best na tibay dun sa lahat ng aking mga customer. Syempre, hindi mawawala doon yung pinaka quality. Ayun naman talaga po naman ang hinahanap po ng ating mga customer. Meron naman po dyan mga gumagawa, hindi ko naman siguro po linalahat. Maganda rin po ang mga gawa po nila, pero sigurado po ba na matibay po ang gawa nila katulad ng gawa ng Ason. At saka doon sa mga nagpapagawa, wag po kayo mag-alala kung halimbawa ang gumagawa po sa inyo ay may primer na ginagamit na katulad ni Ason. Yun lang po mga ka-Ason ko, magkita-kita na lang po tayo sa part 2 ng video na to at para malaman nyo kung paano ko po nilalatag ang F1 at paano maglatag doon sa panel gauge ng Honda PCX 160. Kasi meron sa akin nag-request, sige pagbibigyan ko po kayo, pero dapat to sa totoo lang kayo lang dapat na ito makaalam at hindi na po sa akin manggagaling. Pero yung iba na gumagawa, nasasayangan daw sila sa pera kasi nga nagkakamali sila. Dapat daw magkaroon daw sila ng idea kung paano daw maglatag ng cloth doon sa panel gauge ng Honda PCX. Sige, pagbibigyan po natin para po doon sa part 2. Panoorin nyo po. Doon nga pala sa lahat ng manonood ng aking video, hindi nyo po dapat to pwede i-skip. Kasi pag in-skip nyo po to, hindi nyo po malalaman lahat ng mga sinabi ko at saka hindi nyo rin makikita yung mga paanong procedure na ginagawa ko pagdating po sa carbon fiber. Kaya mga ka-Ason ako, kita-kit po tayo part 2. Bye-bye.